Magandang araw mga banateros. Naku po, matindi ang sasabihin ko sa inyo ngayong araw na ito. Ang dahilan kung bakit natalo si Ontiveros sa kaso niya sa akin. Yawn! Bago! Unya. Sandali, relax. Maganda itong kwento ko sa inyo. Kasi alam mo, pinag-isipan ko na maigi ito kung ikikwento ko ba ito o hindi. Pero sige na, ikikwento na natin dahil alam nyo mga kababayan, ako pagka kumakaharap po ako sa kaso at ako po'y tahimik lang. Ako po ay, ang dami ko na pong kaso at ito'y hindi pang unang beses. Marami na, as in marami na ho. Kita nyo naman siguro yung mga pinopost natin, mga nakaraan. Pero pagdating mo sa merito ng kaso, pagdating po sa mga issue ng kaso, hindi ko po yan dinidiscuss dahil yan po ay nasa korte. Pero ngayon dahil dismiss na po itong kay Ontiveros, ihimayin natin ng kapiraso kung ano ba yung sinasabi niya at bakit siya natalo at kung bakit matatalo siya sa 2028. Yun! Bago! Alam nyo kasi merong meron niyang relasyon, ika nga, meron niyang relationship, yung pagkatalo niya dyan at ipapaliwanag ko sa inyo ha mga kababayan dahil alam mo, eto, isa pang isyong dapat nating pag-usapan din ngayon inamin na totoo ba yun? Inamin na ni Sandro Marcos na meron siyang allocation. Dito napakalinaw ho ng kanyang binitawad. Mukhang mapapahamak siya. Mukhang hindi niya napag-isipan tong sinabi niya. Kaya yan, pag-uusapan natin yan. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit inamin niya na meron siyang allocation. Nako po! Otay tayo dyan. Bago! Kasi this time hindi niya na po mapapagkaila po itong kanyang sinabi at binitawan dahil napakalinaw ng kanyang binitawan at yan po ay ating pag-uusapan. At the same time, pag-uusapan din natin yung isa pang may gustong tumakbong presidente. Gago! Atat na po ito mga walang yan to ha. Atat na po ito mga walang yan. Napakarami na pag-usapan kaya doon tayo sa dulo ha. Panoorin natin hanggang dulo. Walang bibitaw dahil napakaganda ho ng ating discussion ngayong araw na ito. Okay, simulan na po natin. Simulan po muna natin dito ho sa issue na ito. Kay Ontiveros. Ano po ba ang nangyari dito? Unang-una, siya po ay naulat. Yun. Natalo po siya. Ano po ba yung kaso na yon? Yung cyber libel niya na kinaso sa amin po nila Jason sa nila Attorney Topacio at kung sino-sino pa pong sila ka Eric at mga iba pa ho nating kasamahan dyan na kung saan ay kinasuhan kami ng libel dahil po doon sa aming komentaryo o opinion patungkol po dito dun kay pangalan nun si Maurilio. Yung di umanong witness niya laban dito kay Pastor Kibuloy. Okay? Isa kanya po ay sinasabi nitong tao na ito na siya daw po ay binayaran. Nako po, binayaran daw siya di umano nito ni Ontiveros. Okay? So, dahil dyan, nagkomento po kami, nagbigay kami ng aming mga opinion. Dahil bumaligtad nga po itong witness. Actually, isa sa mga sinabi nga namin, this is not the first time na merong hinaharap si Ontiveros na kaduda-dudang mga witness. Kaya nga nabansagan siya ng mga netizen na siya daw ay di umano, ay allegedly na nagtatanim witness. Kung ang administrasyon ni Pinoy noon ay may tanim bala, panahon ni BBM ay may tanim ebidensya. Ito daw naman si Ontiveros, kung sakasakaling maging presidente daw ito, ay malamang sa malamang magkakaroon daw ito ng tanim witness. Gago! Dahil nga po, sabi nila, hindi po ako nagsabi at allegedly, mahilig daw ito magtanim ng witness. So sabi nga doon, kami daw po ay nagsisinungaling. Ito ang sinabi ng korte. Walang actual malice. Ano ibig sabihin ng walang actual malice? 1, hindi napatunayan na nagsisinungaling kami. Ibig sabihin,
yung paratang ni Maurilio, okay, ay hindi niya napatunayan na mali. Okay? Wala siyang pinresentang ebidensya na magpapatunay na mali yun, at the same time, hindi niya mapatunayan na alam naming mali yun. At itinuloy pa rin namin yung banat. Yun yung tinatawag na actual malice. Kailangan patunayan mo na etong tao na to, alam niyang mali, alam niyang kasinungalingan, and yet diniscuss niya pa at kinumentuhan niya pa at tilang sinasabi niyang totoo. Okay? Doon pa lang sa basic na hindi niya napatunayan na sinungaling si Maurilio ay malaking bagay na. Di ba? Ibig sabihin wala siyang napresenta na etong taon to nagsisinungaling. So, kung nagsisinungaling siya, dapat alam namin na nagsisinungaling siya, and yet binanggit pa rin namin na totoo yung sinasabi niya. Yun yung actual malice. Ang problema, hindi niya nga po napatunayan. So, anong ibig sabihin ng hindi niya napatunayan na sinungaling si Maurilio? Ibig bang sabihin nito, totoo ang sinasabi ni Maurilio? Come to think of it. Kasi wala naman siyang kasi kaya nga siya natalo kasi wala siyang pinresinta. Wait, kasinungalingan yan, alam nilang kasinungalingan, and yet pinakalat pa rin nila. Yun yung actual malice. The mere fact na wala kang napatunayan na kasinungalingan, ibig sabihin, wala. Pero linawin natin hindi sinasabi ng DOJ na totoo yung sinasabi ni Maurilio. Okay? Hindi niya sinasabi ng DOJ yun. Kasi sa DOJ ito kinaso Pero mas masakit, hindi napatunayan na sinungaling. At sa batas, malaking diferensya nun. Di ba? Ibig sabihin, hindi man sinabi ng DOJ, si Maurilio, totoo yung sinasabi niya. Walang sinasabing gano'n ng DOJ, linawin natin Pero ang matindi dyan, yung sabihin na, sandali, hindi napatunayan ni Ontiveros yung akusasyon ni Rene o ni Maurilio na mali siya o kasinungalingan yun. Di ba? Walang nagawa si Ontiveros. Mantakin mo. Ano ito? Di ba? So, ibig bang sabihin ito, ano siya? Katotohanan? Yung mga sinabing binayaran siya, katotohanan? Kasi hindi ka nagpresenta Kaya nga sabi ko siya, halimbawa, kuwari yung mga kakasuhan ka ng cyber libel. Kunwari may sinabi ako sa isang tao na etong tao na ito, nangutang sa akin ng 5 milyon. Sana totoo. Sana may 5 milyon ako. Diba? Nangutang tong taon to sa akin ng 5 milyon at di niya binayaran, walang niya siya, bla bla bla. Diba? At bigla akong kinasuhan ng libel nung tao na yun. Sabi niya, sinisirang puri mo ko? Ito, kaso, plak! Diba? Ngayon, paano ngayon mananalo siya? Kailangan patunayan niya na wala siyang utang. Patunayan yun. Diba? Patunayan niya na mali ako. So, anong ibig sabihin nun? Kung nanalo ako sa kaso, ibig sabihin, hindi man sinabi ng korte o hindi man sinabi ng prosecutor na totoo yung sinasabi ko, pero one thing is true. Hindi mo napatunayan na wala siyang kaso. Diba? Kuwari, sinasabi mo sinungaling ang isang tao. Ikaw magsasabi, obligasyon mo ngayon na patunayan na mali siya. Ikaw dapat ang maglatag ng ebidensya. Ikaw ang may burden of proof. Diba? Na mali ako. Anong hatol? Wala. Zero. Nada. Ni isang matibay ni ebidensya na kasinungalingan ang sinabi ni Maurilio. Nada. Wala. Walang ebidensya. Talo. Olat. So balik natin ngayon ang tanong. Ontiveros, ibig bang sabihin nito, totoo ang mga akusasyon ni Maurilio sa'yo? Na tinago nyo daw siya? Sinuhulan nyo daw siya? Tanim witness daw siya?
Kasi kung gumawa ka na ng parang tawag dito, hakbang para idemanda kami. Bakit hindi mo pinatunayan sa korte na hindi totoo yung sinasabi ni Maurilio at alam nitong mga to na hindi totoo yon at tinuloy pa rin nila? Nakukuha nyo? Kaya nga sabi ko sa inyo, sumuplak sa kanya to. This is a victory for every Filipino, not only me. Not only Topacio o sila kung sino man pong dinimanda doon. Hindi to victory namin. Victory natin lahat to. Bakit? Napatunayan natin na itong si Ontiveros, hindi niya kayang patunayan na sinungaling si Maurilio. Ibig sabihin ba nun, totoo ang sinasabi ni Maurilio sa'yo? Na binayaran niyo siya para maging witness laban kay Pastor Kibuloy? At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.